Okay, so magandang araw mga grade 9. So tapusin na natin ang ating learning task number 4 para sa week 4 and 5. So ito yung kahulihang learning task ninyo para sa week 4 and 5. So given meron kayong 4 problems, o sagutan natin yan So para kayo matapos na. So 4 na problem. So ito ay ilalagay na ni Sir sa scratch para pagsosolba natin Okay, so ito na yan. So meron lang akong napansin, so ibabalik uli. So makikita nyo number 2, a certain pipe can fill up a tank 2 hours faster than another pipe. It takes 3 and so pansinin niyo meron tayo ditong bakante. Gamitan lapis ni Sir. 3 and blank hours. So ibig sabihin meron siya ditong bakante, siguro yung typographical error. Kasi kung yun ay 3 hours lang, hindi na dapat siya gagamit ng and. So sa part na ito, nilagay ni Sir ng fraction form. Pero sasagutan pa rin natin. So ginawa ni Sir na 1/2. So makikita nyo rito. 3. So makikita nyo rito, tingnan, 3 and 1/2 hours. So sagutan natin yan pa rin. Okay. Unahin natin number 1. Okay, so given number 1. So the width of a bedroom floor is 5 meters less than its length and its area is 84 meters squared. Find its dimension. So kukuhaan daw natin yung dimensions ng bedroom floor. So ibig sabihin ko guhit ulit tayo. So guhit muna tayo. So that is a rectangle form. So again, guhit tayo para mas madali nating matutunan. So syempre, yung mahaba, so yun ang length. And then to maiksi, ito yung width. Ang sabi ay width. So width of a bedroom floor is 5 less than its length. So mas maiksi daw itong width ng 5 kaysa dun sa length. So i-denote natin yung length as x. And then yung width, so mas maiksi daw ng 5. So x minus 5. So less than, di ba? Less. Okay. And then the area is 84. So given yung relation natin, area is equal to length times width, di ba? Area ng rectangle is length times width. Ang area daw natin ay 84. So ilagay natin dito yung 84. So yun yung area. And then yung length natin, x times yung width, x minus 5. Okay? Then solve natin. 84 is equal to x times x is x squared, and x times negative 5 is negative 5x. Okay? Ilipat natin ito lahat sa kabila. So ito magiging negative x squared. Naging negative, change sign. Mag-change din ito ng sign. Plus 5x. Itong 84 hindi siya mag-change ng sign. Kasi hindi naman siya nilipat. So natira sa kabila ay 0. So makikita nyo ang ating quadratic term ay negative. So gawin natin siyang positive. Multiply natin both sides by negative 1. So mag-change lang tayo ng sign. Negative times negative, so positive. Negative times positive, so negative. And negative times positive, so negative. So nagpalit lang tayo ng sign para maging standard form ang ating quadratic equation. Okay. So buhat dito, meron na tayong quadratic equation. So anong gusto nyo gawin? Factoring. So pwede ba ito ng factoring? So 84. So tingnan muna natin kung pwede ng factoring. So 84
factored out natin. So, pwede yan ng by 4. So, 4. So, 21. 4 times 21 is 84. And then, ang 21 is 3 times 7. So, makikita nyo yung 4 and 21. So, pag pinag-subtract natin sa factoring, so, hindi natin makukuha yung 5. So, dito naman, bakit pa pinactor ni Sir yung 21? So, makikita natin na yung 12, so 4 times 3, at saka 7, pag pinag-subtract, ay makukuha natin yung 5, So, kita na natin, so 12 and 7. Okay, so factoring. So, x squared, x times x, and then, negative ito, so positive times negative lang yan, So, makikita natin yung 12 at saka 7. So, alin ang mas malaki? Mas malaki dapat yung negative. Kasi makukuha natin na yung gitna, negative, So, mas malaki yung negative. So, yun ay 12. At saka ito ay 7. Okay? So, makikita natin na negative 12 plus 7. So, mas malaki yung 12. So, yan ay negative 5. So, nakuha natin yung gitna, yung quadratic term. So, equate natin both factors, to 0. So, x plus 7 is equal to 0. Then, the other factor, x minus 12 is equal to 0. So, bakit natin ini-equate ito sa both 0? So, isolve natin ito. So, x is equal to, ililipat sa kabila, negative 7. So, yung isang factor natin, x is equal to positive 12. Okay. So, ito yung roots ng quadratic equation natin, yung root sub 1 and then yung root sub 2. Alin ang kukuhain ko rito? So, ang kukuhain ko rito ay itong 12. Okay? Bakit kinuha ko yung 12? Kasi wala naman tayong negative na dimension. So, if x is 12, so makikita natin ito yung length. X length. And then, yung width natin, x minus 5. So, x minus 5. Ang x daw natin ay 12 minus 5. So, makukuha natin ay 7. So, ito yung ating width. Okay? So, therefore, lagyan natin ng conclusion. Therefore, the two dimensions are, ano yan? 12 and 7. At teka, lagyan natin ng meter, So, meter kasi ang 12 meter and 7 meter. So, binigyan natin ng units, kasi yun ang units na binigay. So, para maging perfect, So, therefore, the two dimensions are 12 and 7 meters. Okay? So, kahit hindi na natin ilagay yung width at saka length. Siyempre, ang width mas mahaba kaysa sa, ang length mas mahaba kaysa sa width. Okay? So, punta na tayo sa number 2. Okay. So, number 2, a certain pipe can fill up a tank 2 hours faster than another pipe. It takes 3 and 1/2, ito yung dinagdag ni Sir, hours for both pipes to fill up the same tank. In how many hours would the first pipe fill up the tank? Okay. So, tingnan natin. So, let x be the first pipe, Let x be the first pipe. So, ito daw yung unang pipe natin, yung unang tubo. And then, sabi, yung isang pipe pa daw ay mas mabilis ng 2 oras. So, tingnan natin. Faster. So, x plus 2. Palagyan natin ito yung second pipe.
Okay. Next. So, nung gamitin ko daw yung 2 tubo, so inabot lang siya ng oras ng 3.5 oras para mapuno yung tangke. Ano ibig sabihin pag sasamahin natin yung gawa ng dalawa? Okay, so lagyan natin ang equation. So, ito yung kanilang oras. So, 1 over x, ito yung portion, first pipe plus the second pipe, ratio, naka-ratio, x plus 2 is equal to kung ilan yung oras. So, 1 over 3.5 hours. So, ito yung ating magiging equation. Okay, so meron tayo ditong proper fraction siya, kaya lang mas maganda kung siya ay gagawin natin improper para mas madali ang pag-solve. So, gawin natin itong, lagyan natin dito ang solution. So, ito ay 1 over 3 and 1/2. So, pwede siyang maging 1 over, so 3 times, 2 times 3 is 6, plus 1 is 7 over 2. Okay? And then yung 1 divided by 7 over 2, so pwede ko siyang i-reciprocal ko lang. So, gagawin siyang 2 over 7. So, ganyan lang ang pag-divide natin. 2 over 7. So, paano naging nakuha yung 2 over 7? Numerator, 1. Ang 1 ay may denominator na 1. So, times the reciprocal nito, 2 over 7. So, 1 times 2, 2. 1 times 7, 7. So, kaya siya naging 2 over 7. Okay? I-rewrite natin yung ating equation. 1 over x plus 1 over x plus 2 is equal to, ano nakuha natin? 2 over 7. Okay. Rational expression, So, multiply natin both sides by the denominator. So, we have x plus 2 at saka 7. Yung monomial, ito multiply muna natin, 7x times yung binomial, x plus 2. So, ganun din sa kabila. So, we have 7x saka x plus 2. Para ma-eliminate natin. So, dito, so by x, di-divide lang natin, matatanggal yung x. So, cancel ang natira natin 7 at saka x plus 2 times 1. Walang problema kasi may 1 naman dun. Hindi ko na ilalagay. Plus, so x plus 2 naman, makakancel ito. X plus 2, matitira sana ay 7x. So, plus 7x. So, hindi ko na ulit ilalagay yung 1. So, dito naman sa kabila, so matatanggal, makakancel yung 7. Ang matitira ay x times x plus 2 ay kailangan ay may 2 ako dito. Kaya ilalagay ko pa yung 2. 2x times x plus 2. Okay? Next, distribute. 7 times x, 7x, 7 times 2, so 14. Then copy lang ito, plus 7x is equal to 2x times x is 2x squared. And then 2x times 2 is plus positive 4x. Okay? So, na-eliminate na natin yung denominator and then sisimplify na lang natin to para magkaroon tayo ng quadratic equation. Okay. So, pagsamahin natin ito, 7 plus 7x is 14x and then copy plus 14 is equal to 2x squared plus 4x. Next, lipat na natin sa kabila. Negative 2x squared plus 14x. Isingit natin itong isa, ililipat natin sa kabila. Negative 4x and then yung constant kahulihan plus 14 is equal to 0. So, hindi nagbago ng sign. Ito nagbago, inilipat natin. Okay? So, simplify. Negative 2x squared. 14x minus 4 is 10x. Plus 14 is equal to 0.
Okay, so standard form, multiply natin both sides by negative 1. So change lang tayo ng sign. So negative times negative, positive. Negative times positive, negative 10x. Negative times negative is negative 0. Okay. So, factoring din ba ang gamitin natin dito? Divide natin ng 2. Ano? So, divisible by 2 lahat para hindi tayo mahirapan. So, divide natin by 2. Lahat, pati both sides, ano? By 2. Yun ay, so, x squared na lang ito. Cancel. Ito ay minus 5x. Ito ay minus 7 is equal to 0. Okay. So, yan ang, sorry. So, yan ang ating nakuhang quadratic equation. So, ilagay natin dito. Gamitan natin ng quadratic formula. So, A is equal to 1, B is equal to negative 5, C is equal to negative 7. Okay. Dito natin. So, X is equal to negative B plus or minus the square root of B squared minus 4 times A times C all over 2 times A. Quadratic formula na para madali. So, negative, ano yung B natin? Negative 5 plus or minus the square root of negative 5 quantity squared minus 4 times A. So, 1 times C, negative 7 all over 2 times 1. Kasi 1 natin ay, A natin ay 1. Okay? Sorry, nagalaw ang camera. Simplify. Negative times negative, positive. Plus or minus the square root of negative 5 squared is positive 25. Negative 4 times negative 7 is positive 28. All over 2 times 1 is 2. So, x is equal to 5 plus or minus the square root of 25 plus 28 is how many? 53. So, 53 all over 2. Okay. So, makikita ninyo na hindi siya sakto. Hindi siya perfect. Hindi siya perfect squared. So, square root of 53. So, paano natin makuha ang square root of 53? Okay, so, ang square root of 53, gamitan natin ang calculator, para ma-solve natin. So, square root of 53. So, square root of 53 is equal to, mas malabo, 28. So, paano nyo ba makikita yan? Yun na. 28. So, x is equal to 5 plus or minus 7.28 all over 2. So, maski kayo gumamit ng calculator, so yan ang makukuha natin. So, 7 point, nawawala itong 28. Okay? So, tanggalin natin itong calculator nito. So, hindi siya sakto. So, 728. And then, so, paghiwalay na natin. So, yung isa, x is equal to 5 plus 7.28 over 2. And then, yung isa, x is equal to 5 minus naman 7.28 over 2. Okay, so, tingnan. So, kung isa-subtract ko ito ay magiging negative na. So, kaya ang kukuhain ko na lang ay ito na lang. Kasi ito ay positive. Okay, dyan tayo. So, x here is equal to, so, 5 plus 7 is 12.28.
Then divide natin ng 2. So x here is equal to 6.14. So nakuha natin yung value ng x. Yung inilet natin na x as first pipe. Ayun yung din ang hinahanap, ano. Kaya so makikita natin. So ito na yung sagot, 6.14. Ano yung ating unit? Hours. So yun ang nakuha natin. Final answer. Ano? So again, bakit hindi natin nakuha ito? Ba't hindi natin kinuha itong isang factor? So 5 minus 7. So magiging negative. Wala naman tayong negative na oras. Ano? Okay. Kaya ito ay 6.14. Again, so ito ay binago ni sir na kung ano. So nilagyan ng 1/2. Doon sa inyong module ay wala siya. Okay. Next, number 3. So medyo mahaba-haba ang video natin ngayon dahil ito ay problem solving at tapusin natin isang video para matapos nyo agad. Okay. So number 3. A picture frame has its length 8 cm longer than its width. It has an inner 1 cm boundary such that a maximum 660 cm squared picture may fit into it. Find the dimensions of this frame. Okay, so do drawing ulit tayo. Rectangle, ano. So ito daw yung ating frame, picture frame. So syempre ito yung length, so ito yung width. Okay? And then ang length ay mas mahaba ng 6 cm kaysa sa width. So ililent natin ang width ng x. So mas mahaba daw ng 8. So x plus 8. And then it has an inner 1 cm boundary. Okay, so meron daw siyang boundary. So kasi picture frame daw ito eh, ano. Lagyan daw natin ito ng ano, ganito, ano. May boundary daw siya. So ito yung boundary. So ito ay 1 cm. So ito buhat dun. So ito ay 1 cm at saka ito ay 1 cm. So ito 1 cm, ito ay 1 cm. Okay? And then ang maximum yung picture daw, yung area na ito. Ito ang area ng ito, itong nasa loob ay 660 cm squared. Ano? So ito yung may area. So anong gagawin natin dito? So kung may boundary ito na 1 cm, ito ay 1 cm, ito ay 1 cm, ito ay 1 cm, 1 cm. So ano ang sukat nito? At saka ano ang sukat nito? So ibig sabihin, babawasan natin ng dalawa. Ano? So 1 cm plus 1 cm magiging 2. Ano? Magiging dalawa. Bawasan ko ng dalawa. Itong kabuuan ng width. Itong kabuuan ng width. And then ito din, babawasan ko ng dalawa, kabuuan ng length. Ano? So parang ito magiging ganito na. Ihiwalay ko ito. Yan. So ito na yung picture natin. Ito yung 660 cm squared. So ito ay babawasan ako ng dalawa, itong length. So x plus 8 minus 2. And then ito naman with x minus 2. So bakit binawasan ng dalawa? So makikita nyo ito. So 1 plus 1. So na ito na yung length minus 2. Ito naman yung width 1 minus 1. So minus 2. Okay? And then ito na yung ating length. Ito na yung ating width. So ito yung width natin. Okay, and then ito yung area. Kasi length times width is the area. Ano? So ito yung picture mismo. Okay? So, pero yung x pa rin natin, yung pa rin yung denote natin. Ano? Okay. So ito ay x plus 8 minus 2. So ang length natin, lagay ko muna length is x plus 6 minus 2 eh. And then with x minus 2. Okay?
And then ang area is 660 centimeters squared. Okay. So area is equal to length times width. Area is 660. Ang length natin ay x plus 6 times yung width natin, x minus 2. So 660 is equal to x times x squared, x times negative 2, negative 2x, 6 times x, so positive 6x, x times negative 2, negative 12. Okay, simplify natin nasa gitna. 660 is equal to x squared. So negative 2 plus 6 is positive 4. Then minus 12. Okay, then lipat natin sa kabila. So negative x squared minus 4x, and then plus 660, ililipat ko itong 12, maging positive plus 12 is equal to 0. So negative x squared minus 4x plus 672 is equal to 0. So negative ang ating quadratic term. Multiply natin both sides by negative 1. So change lang ng sign. Negative times negative, positive. Negative times negative, so positive. Negative times positive, negative 672 equal to 0. Okay. So, ano gagawin? Factoring, quadratic formula. Pag quadratic formula, ang laki nito. So, ikuha natin ito ng factoring. So, tingnan natin. So, 672. And then, tingnan nyo yung gitna. So, siya ay maliit. So, ibig sabihin, ang factors dapat nito ay medyo malapit. So, dapat ay medyo malapit. So, kuha natin ang calculator. 672. So, divide natin. Okay. So, makita ninyo, 672. Divide natin ng, so, pwede ba siya ng 672. Utay-utay natin. Let's say 12. Ayun, 56. So, 12 times 56. Tapos, hatiin pa natin to ng 2. So, 56 divided by 2. 28. So, 28. Ayun. Kuha na, So, 12 times 2 is 24. 24 and 28. So, isubtract natin, makukuha natin yung gitna. Okay. So, madali lang, nakuha agad natin. So, factoring. So, factoring natin is equal to 0. So, x times x is x squared. So, yan ay positive, negative para makuha to. So, mas malaki ang positive. So, ilagay natin dito ang 28. Tapos, 24. Okay. 28 minus 24 is 4. Okay na? Okay. So, madali pala yung factoring na yan. So, x plus 28 is equal to 0. X minus 24 is equal to 0. So, ang tawag natin dito ay zero product property. So, ilagay ito na, sir. So, zero product property. So, yung dalawang factors, pag naka-equate sa 0, so, ibig sabihin, yung isang factor is equal to 0, and then yung isang factor is equal to 0. Ang tawag natin doon ay zero product property. Okay? So, ito, x here, ililipat sa kabila is negative 28. X here, ililipat sa kabila is positive 24. Okay, nakuha natin value ng x. Kaya lang ay wala tayong negative na dimension. So, ang kukuhain ko ay 24. So,
x is equal to 24. And then, nasa isa natin, x plus 8 is equal to, so 24 plus 8 is equal to 32. Tama? Okay, so ano ang units niyan? Ang units natin, ang tinatanong ay find the dimension. Okay, so dimension, x is length. So length natin is equal to 24. X plus 8 pala. So x plus 8 length na ito, 32. Kakabaliktad pa, no? 32 centimeter. And then ang ating width is equal to, so na ito width x 24 centimeter. Okay, so final answer. So na ito ang ating dimensions. Next, so last na problem na ito. So after how many seconds is needed for a thrown ball to reach 14-meter distance if its distance given by the relation? Okay, binigyan na tayo ng formula. D is equal to 10 plus 40 minus 5t squared. T ay time in seconds. Okay, so ito ang ating formula. D is equal to 10 plus 40t minus 5t squared. And then, ang distance natin ay binigay na rin. So, this 14 is equal to 10 plus 40t. Huwag malito sa t at saka sa plus sign. Minus 5t squared. So, ilipat na natin sa kabila. So, we have 5t squared minus 40t. So, change ang sign, positive. Change ang sign, negative. Plus, hindi ko inilipat. 14, ililipat ko yung 10. Minus 10 is equal to 0. Okay? So, next. So, 5t squared minus 40t. So, 14 minus 10 is 4. Plus 4 is equal to 0. Mahirap itong factor. 5 at saka 4 tapos 40. Gamitan natin ng quadratic formula. So, dito. A is equal to 5. B is equal to negative 40. C is equal to positive 4. So, gamitan ang formula. X is equal to negative B plus or minus the square root of B squared minus 4 times A times C. All over 2 times A. Okay, so X is equal to negative B, which is negative 40, plus or minus the square root of, so negative 40, quantity squared, yun yung B, minus 4 times A. Ang A natin ay 5, times C, which is 4. So, na ito yung C. All over 2 times A, which is 5. So, X is equal to negative times negative. So, magiging positive siya. And then, square root of negative 40 squared. 4 times 1, 6. 1,600. So, dalawang 0. Minus. So, 4 times 5 is 20. Times 4 is 80. Minus 80. All over 2 times 5 is 10. Okay. So, 40 plus or minus the square root of 1,600. 1,600 minus 80 is 1. Ano ito? 1,5. 1,520. Okay. 1,520. Magamit na naman tayo ng calculator dito. All over 10. So, X is equal to 40 plus or minus, anong square root ng calculator natin? Okay. So, calculator.
So, kikibo ang camera. Ayan, kita ba? Okay. Square root, nasa square root, 1, 5, 20 equals, hindi kita, maybe. So, yan ay 38.98. So, 38.98, gawin na nating 39. Niround natin sa whole number. So, ito ang equivalent nito ay 38.98. So, malapit na. So, plus 1 tayo, kaya ginawa kong 39. Okay? All over 10. So, x is equal to, so 40 plus 39 is 79. Yung plus 79 over 10. And then yung isa, x is equal to 40 minus 39 is 1 over 10. Okay. Sorry. Hindi nakita sa camera. So, x here is equal to, divide natin, 7.9. And then sa isa, is x is equal to, divide 10. So, 0.1. Okay, so piliin natin kung alin, So, paano natin pipiliin kung alin dyan yung tamang sagot? So, tingnan natin, balikan natin. How many seconds? Okay, so dun pa lang, ilang segundo yung 14-meter distance para ibato yung bola. So, kung kayo ay nanonood ng basketball o naglalaro kayo ng basketball, 0.1 seconds, pwede kaya yun? 14 meters ang layo. So, parang parang malabo, Kaya ang kukuha natin ay yung 7.9 seconds. Okay? So, final answer. How many seconds? So, final answer natin is 7.9 seconds. So, ito ang final answer natin. Kasi yung 0.1 ay parang kisap mata lang, dapat na ando na yung bola. So, dito, hindi naman siya kisap mata, pero nagta-travel yung ball. Okay, so that's all. So, mahigit kalahating oras ang ating video na ito. So, dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa YouTube channel na sir, so mag-subscribe na kayo. So, kung nakatulong naman, so, i-like nyo rin yung video. So, maraming salamat.